Igan, isang paraan para malaman kung ang inyong sasakyan ay nasa ligtas na distansya mula sa truck ay kapag nakikita nyo ng buo ang dalawang headlight ng truck sa inyong rear view mirror. Yan, ano pang aliso tips sa pagmamaneho ng ligtas kasabay ang mga dambuhalang truck. Mamaya! Sa Dasmariñas, Cavite, sumabit ang isang trailer truck sa mga inaayos na kable ng telepono na nakasabit sa daan. Mga kable, nahatak ng truck. Sa lakas ng pagkakahatak ng truck, nadamay pati ang poste ng kuryente, street lamp, at ilang signboard. Pero maliban dito, pati ang dalawang lineman ay nalagay sa peligro. Nang mahatak ang kable, ang isa umikot sa ere. Mabuti na lang at may safety belt siyang suot kaya hindi siya nalaglag. Pero ang kanyang kasama na walang suot na safety belt, nahulog mula sa hagdan. Dinala sila sa ospital. Nagtamo sila ng mga sugat sa ulo at sa katawan. Sinagot ng kumpanya ng truck ang mga gastusin sa pagpagamot sa dalawa. Ayon kay Eric Soriano, isang road safety instructor, may mga napansin siyang bagay na posibleng dahilan kung bakit nangyari ang aksidente. Ayon dun sa video, no, sa nakita ko, ang hirap makita yung kable. No, hindi kita sa video no? So, siguro yung truck driver hindi niya din nakita. Dapat siguro yung mga trabahador doon, mayroong mga flagman na nagsasabi na may mga trabahador o kaya may sapat na signage na nagsasabi may not work or something. Dagdag pa niya, dapat nag-mirror ang truck bago dumating ang mga road construction. Sinubukan ng alisto na kunin ang funding ng kontraktor ng mga lineman pero hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Sa Taytay, Rizal, pumalya ang preno ng isang truck. Para hindi matumbok ang sinusundang sasakyan, pinili raw ng driver nito na mag-counterflow na lang. Pero sa kanyang pag-iwas, 8 sasakyan naman ang inararo nito. 4 na pribadong sasakyan, 2 tricycle, 1 pampasaherong van at 1 bisikleta ang nasangkot sa banggaan. Mga sugat at bugbog sa katawan ang tinamo ng mga biktima. Ayon sa eksperto, may mas ligtas na paraan para maiwasan ang karambola kapag pumalya ang preno. Ang isang pwede niya ding gawin ay ibangga yung truck niya sa pader, no, sa isang na diagonal angle, no. So hindi diretso sa pader, no, kundi diagonally, no, para mabawasan yung bilis niya. Mas delikado rin daw ang head-on collision kaysa sa mabangga mula sa likuran. Sa isang head-on collision, mas matindi ang pinsalang maaaring matamo ng driver at pasahero ng sasakyan. Binayaran ng may-ari ng truck ang mga gastusin sa ospital ng mga biktima. Sinagot din niya ang pagpagawa sa mga nasirang sakyan. Hindi na nagsampa ng kaso ang mga biktima laban sa driver ng truck. May safety tip din ang eksperto kung hindi na kaya umiwas sa babanggang sasakyan. Ibaba ang kamay, no, on your side, no, to avoid injuring your arms. Para din maiwasan na matamaan ng airbags yung iyong braso. And then, isa niya pwedeng gawin, mag-handbrake para hindi siya masyadong tatalsik. Sa San Fernando, Pampanga, nakahinto ang mga sakyan sa isang intersection at nagmago ang traffic light. Isang truck ang dumiretso kahit pula na ang ilaw. Kaya motorsiklong ito halos masagasaan ng truck. Mabuti na lang at nakaiwas ang rider, pero nawalan siya ng balanse at natumba. Ayon sa eksperto, beating the red light ang naging paglabag ng truck driver. Yung driver ng motorsiklo, ang pagkakamali niya, tumawid siya ng hindi tumitingin sa kaliwat kanan niya kung merong tumatawid pa. Dumiretso ng pagmaneho ang driver ng truck at iniwan ang rider. Mabuti na lang at may ilang rider ang humabol sa truck at pinahinto ito. Ay sa uploader ng video, nagmagandang loob siyang samahan ng rider sa istasyon ng pulis dahil nakuha na niya ang pangyayari. Nagkaayos naman ang rider at ang driver ng truck. Mabuti na lang at galos lang ang tinamo ng rider. Igan, tandaan, ang truck ay hindi agad humihinto kahit natapakan na ng driver ang preno. Ang mga truck mayroong tinatawag na brake lag. No? Pag-apak sa preno, it will take another 0.75 seconds more or less for the brakes to actuate bago kumagat yung preno. So lahat-lahat, lumipas ang 2.25 seconds bago pa kumagat ang preno. Ibig sabihin, sa loob ng 2.25 seconds na yun, tuloy-tuloy ang truck na tumatakbo sa 60 kph. Bukod sa brake lag,
mayroon ding tinatawag na stopping distance o ang oras ng isang truck para ito ay bumagal at tuluyang huminto. For a loaded truck, no, traveling at 60 kph, para siya ay makatigil, tatakbo siya muna ng 70 meters. No? Mas mahaba pa yan sa dalawang basketball court bago pa siya makatigil. Ang layo na tatakboy ng isang truck bago tuluyang huminto ay depende rin kung may karga ito, kung anong kondisyon ng mga gulong at ng kalsada,